Hello everyone, kumusta po kayo? Baka po magulat kayo at nagtaka kayo kung bakit ngayon lang ako nakapag-vlog dahil sa kadahilan ng ang dami kong mga problema about sa family. Dahil yung pagbablog ko po hindi ko na po naipagpatuloy dahil sa ang dami-dami kong problema sa buhay. Tinatanong ko nga minsan yung sarili ko, bakit nga ba nagkakaganito yung aking buhay? May ginawa pa akong hindi maganda at yung mga nangyayari sa buhay ko hindi ko inaasahan. Magtataka po kayo, ang topic po sa usaping ito sa gagawin kong vlog about sa family. Dahil wala na po akong mga magulang, wala na akong ama at ina. Ang tanging kasama ko na lamang mga kapatid ko, pamangkin ko. Ngunit hindi ko na rin po tatanong sa inyo kung nangyari man sa inyo itong nangyari sa buhay ko. Dahil gusto kong makapag-vlog, dahil magkaroon din ako ng idea yung ibang nakakapanood ng aking video kung paano sila nag-umpisa at mag-umpisa sa sari-sari store. Ang ibinablog ko, batid nyo about sa pagtitinda. Ang ibablog ko today sa aking gagawing video about sa aking mga kapatid. Dahil sa kadahilan ng ang aking mga kapatid, hindi ko alam kung ako ba mahal nila o kapatid nila ako o kadugo nila ako o hindi nila ako kadugo. Dahil ang aking mga kapatid, mahalaga lang ako sa kanila pag may pera akong inaibibigay sa kanila. Hanggang may kapatid ako, hindi ko na kayo iisa-isahin pa. Alam na ninyo kung sino kayong mga kapatid ko, na lahat ng problema ibinigay nyo sa akin. Pero ako, hindi ko kayo binigyan ng problema. Tinatanong ko kayo minsan, ano nga bang nangyari sa atin? Ito ba ang nangyari sa buhay natin? Kaguluhan? Hatid nito ay kaparusahan. Kabigatan sa aking mga balikat. Alam ko kuya, nanonood ka ng aking vlog. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit papano yung pagbablog ko pinanonood mo. Pero ang igaganti mo pala sa akin hindi maganda. Alam mong ang mga naipundar ko hango sa sa kahirapan, sa pagsusumikap, pagtataga, sipag ang ginawa ko. Sa pulpa sa pagkabata ko, pinahiya na ninyo ako sa tao. Api, hindi na ninyo ako pinag-aral. Dahil imbis na pinag-aral nyo ko, pinagtrabaho nyo ako sa bukid, pinagtabas, pinaggamas. Sa edad kong 10 years old, ang tanging karamay ko tuwing hapon ay ang magulang natin. Kahit kumakain kami ng nanay natin ng gulay, tuyo, hindi ako nagreklamo sa inyo. Batid nyo sa sarili nyo na kahit papano mapag-aaral nyo ko. Ngunit anong ginawa ko kuya? At sa mga kapatid ko nakakabata sa akin, naging pabigat ba ako sa inyo? Ni minsan hindi ako humingi ng pabor sa inyo. Kahit sobrang sakit na, baling-bali na yung mga balikat ko sa responsibilidad na nangyari sa buhay ko. Lalong-lalo na ikaw kuya, hindi na kita papangalanan, batid mo kung sino ka. May binibili akong lote. Pero anong ginawa mo? Imbis na sinuportahan mo ako, kaya pala yung lupa, hindi mo na sa akin pinabili. Kasi
Bahay mo ang gusto mong iano sa akin. Sa kadahilanan yung biro ko sa'yo. Dahil puro ka problema. Nagkahiwalay kayo nung asawa mo, mga anak mo, nawalan kayo ng communication. Nagka-problema ka, pinilit mong inalam ang number ko sa gusto mong tulong. Pag wala kayong kailangan sa akin, hindi nyo man lang ako makontak. Kumusta ka na? Ano nangyari sa buhay mo? Dahil wala na tayong mga magulang, tayo na lang ang magdadamayan. Ang biro ko sa'yo, kung gusto mo, may bahay ako sa Quezon, may mga gamit, lahat, buo na yung bahay, titirahan mo na lang, may kuryente, may tubig sa harap. May kasama pang pera. Bilang panimula mo dun sa Quezon kasi dun ka titira. Hindi ko pinagpilitan sa'yo ang bagay na yun na alam kong dihado ako. Pero sa pagkadihado na yun, kuya, hindi ko inisip kong matulungan ka sa pagbabago mo, sa barkada mo, sa pag-iinom mo. Inisip ko yung kapakanan mo at kapakanan ng mga pamangkin ko at ng anak mo. Inisip mo dapat sa sarili mo, nakailang asawa ka na. Pero ako, hindi magagawa ni numan siguro ng kapatid natin ang ginagawa ko. Akala mo ba, kuya, yung mga gamit ko mumurahin? Hiningi ko? Yung pampabuo ng bahay at pag ano ng lote doon, hiningi ko? Sana naman, kuya, ang lahat pinag-iisipan mo. Tsaka yung bahay mo dun sa Quezon, inisip mo dapat, ay dun sa sa Dasmariñas, inisip mo dapat, malaki ba ang bahay mo? Sarili mo na ba yung lote? May titulo ba ang lote? Yun dapat ang iniisip mo unang-una, titulo. Malaki ba? Hindi mo ba naisip na ang lote mo ay 24 square meters? Wala akong ginawa sa iyo. Hindi ako naging pabigat. Lahat na gusto mo at lahat ng pabor ibinigay ko sa iyo. Na alam mo sa sarili mo na kung sino ang dihado sa atin. Tapos, hingi ka pa ng hingi ng pera? Gusto mo pa magpabuo ng bahay doon katabi ng bahay ko? Gusto mo ba ito lahat? Ako pa ang magbibili ng hollow block. Ako pa yung magpapabuo. Nasaan ang hustisya? Kinuwinta mo dapat kung ano ang kahalagahan ng luti doon at saka nung bahay at ng mga gamit ko. Ngayon, gusto mong bawiin ang bahay dyan sa Dasmariñas? Nakita mo ang dami ng gamit na pinadala ko doon. Gusto mo? Bigyan na naman kita ng pera. Hindi mo naisip na hindi pa nga ako tumitira dun sa bahay. Ikaw tumitira ka na sa bahay ko. Hindi ko inisip na bawiin sa'yo o ano pa mang bagay. Ano ang sabi ko? Hanggat kailangan mo ng tulong ko, na andun ka man sa part ng Quezon at ako nandito lang ako. Hindi kita iiwanan hanggang magkaroon ka ng ugat. Hindi yung ginagawa mo yung hututan ako ng hututan. Na alam mo naman na ang bahay mo hindi naman kamahalan. Ibininta mo yung bahay na alam mo naman na sa akin na yun eh. Pinakialaman mo, alam mo naman na sa akin na yun. Kung tutuusin, wala ka ng karapatan dun kasi nagpalit na tayo. Ang bahay mo, iniwan mo lang naman. Bahay, walang gamit. Pero ako, ang napunta sa'yo, bahay, may mga gamit, may pera pa. Iniisip mo dapat yun, kuya. Alam mo ngayon, gulong-gulo yung utak ko. Hindi ako makapag-concentrate dahil alam mo nagbablog ako.
Inisip mo lang, may nakita kang pera sa bag ko. Gusto mo mapunta sa yung lahat. Batid mo na may pera akong 130 doon sa bag. Kung sinabi mo sa akin na yung perang yan, ibigay mo na sa akin at yung bahay ko sa iyo na. Hindi ko na kukuhanin yung mga gamit mo, yung bahay mo. Wala na, bahala na kami ng pamilya ko pumunta kung saan. Ibigay mo na sa akin yung 130, sapat na sa akin yan eh. Pero kuya, alam mo, sa totoo lang, gulong-gulo ang utak ko. Ikaw pa ngayon ang nagtatanong sa akin kung gusto ko ng gulo. Gusto mo ng katahimikan. Sino ba ang ayaw ng katahimikan sa atin? Sa mga makakapanood po ng aking video, ipagpaumanhin po ninyo kung bakit nagawa ako ng vlog. Ito po ay para sa pamilya ko. Lahat na pamilya ko, hindi po ako siguro tanggap. Dahil puro sila pera ang pinag-uusapan nila. Lahat sila may mga utang na hindi nagbayad. Pag sila sinisingil mo, sila pa yung nagagalit sa akin. Pero bilang magkakapatid, hindi ko kayo minura. Hindi ko kayo pinagalitan. Hindi ko kayo siningil. Na kahit kuya, ang itinanim mo sa puso ko, kahihiyan. Batid mo, ikaw ang nagtulak sa akin kung paano ako naging bakla. Ipinapakilala mo ko sa mga barkada mo, ako yung kapatid mong babae, dalaga, na alam mong nasa 12 anyos pa lang ako, itinanim mo sa utak ko na hindi ako importante sa inyo. Na imbis na pinag-aral nyo ko dahil yung nanay natin ang daming binubuhay. Pero anong ginawa mo? Pag pinagtatrabaho nyo ako, may narinig ka ba sa akin? May narinig ba kayong reklamo? Hindi ako nagreklamo dahil wala akong magagawa. Magreklamo man ako sa inyo. Sinturon sa nga ng bayabas ang ginawa nyo sa akin. Dahil malupit kayo, magkakapatid sa akin. Nagkapiklat ako sa paa. Dahil itinulak ako ng kapatid natin sa tuod. Muntik na akong mabulag. Ayan o, kitang-kita pa ang piklat dito. At ayan sa paa. Ayan o. Malaki yan. Nakikita mo yan. Dahil kayong mga kapatid ko, na imbis kayo ang nagtatanggol sa akin, kayo pa mismo yung nagkakatay sa pagkatao ko. Gusto kong makapag-aral pero wala akong magawa. Kuya, bagamat hindi ako nakapag-aral, hindi ako naging pabigat sa pamilya. Hindi ako nanghingi sa inyo. Kahit nagkasakit ako ng kalahating katawan ko nasa hukay at yung kalahati lumalaban. Nasaan kayo? Nagsapagtago kayong lahat. Batid mo yung taong kasama ko. Naging boyfriend ko, hindi niya ako iniwan. Siya ang nagligtas sa kamatayan. Pumasok siya ng kontraksyon, 180 ang isang araw. Pinagkakasya namin yun. Isipin mo kuya, ang gamot ko na iinumin sa loob ng isang taon. 175 pesos ang isa. Sa tingin mo ba nainom ko lahat yung gamot na yun? Nainom ko lang doon 10 piraso dahil wala akong pambiling pera. Imbis na tulungan nyo ko, ginusto nyo pang mamatay ako. Yung kapatid ko, pinalalayas ako dito sa maliit na tahanan ko dahil daw ito ay bahay ng nanay ko. Nanay natin.
Pero anong sinabi ko? Sino ba ang kasama nung nanay ko? Kanino ba tong bahay? Ako na ang nagpagawa dahil nandito yung nanay. Pero may narinig ba kayong daing sa akin na kahit hirap na hirap ako, wala akong makain, tumutulog ako sa gabi, tubig lang ininom ko? Dahil wala akong makuhang matinong trabaho. Wala akong makitang trabaho. Dumating ako na nakapasok ako sa isang kantin. Nagkaroon ako ng mga katrabaho na kapag tapos sila, tinatanong nila ako anong natapos ko. Hindi ako nakapagsalita kasi ano ba isasalita ko? Wala akong natapos dahil sa inyo. Pero bagamat wala akong natapos, kuya, sa mga kapatid ko, naging pabigat ba ako sa inyo? Hindi ako naging pabigat sa inyo. Gumawa ako ng paraan para kahit paano magkaroon ako sa buhay. Inisip mo dapat yung mga pamangkin natin nagkahiwalay yung mga magulang nila. Sana punta yung mga pamangkin natin sa akin. Yung bayaw nila, yung tatay nila nakulong. Kayo ba ay ginambala ko? Kayo ba ay pinerwisyo ko? Hiningan ko ba kayo ng tulong sa kabuhayan ng pamangkin ko? Ni minsan wala kayong narinig. Sa kadahilanan lamang siguro, dahil ang intensyon ko makatulong sa inyo. Yun pala ang pagtulong ko sa iyo, ginawa mo pa akong isang kriminal. Ginawa mo pa akong baliw. Ipinangwinto mo pa sa tao. Ako pa ngayon ang ipinangwinto mo, lalo na sa anak mo. Na ako lang ang may gusto ng bahay na pagpapalitan. Sa tingin mo, kuya, ginusto ko yon? Hindi ko ginusto. Kasi unang-una malaki pa yung bahay ko sa Quezon. Nakita mo malaki yung space. Pero yung bahay mo, sa tingin mo ba, nakatitiyak ka bang walang dimulis? Kasi ikaw wala ka ng tigil sa kaiinom, paano makakapagbalita ka? Wala kang pinaniniwalaan kundi sarili mo. Sa Quezon, hanggang sa magtanda tayo, walang dimulis 100%. Pero diyan sa abot kamay, 99% may dimulis. Nakakatiyak ka ba pag dinimulis yung lugar, babayaran ako doon? Ano ang sabi ko sa'yo? Hindi kita iiwanan, kuya, tutulungan kita. Kapag wala kang pambili ng bigas, through smart padala ang communication namin nung nasa Quezon. Pero kuya, nagkamali pala ako. Sa daming problema ko sa buhay, na kahit ako gusto ko mag-vlog, may kwento ko yung nangyari sa buhay ko. Nawalan ako ng gana kasi nangihina yung utak ko, nangihina yung sarili ko. Pinanghinaan ako ng loob dahil sa inyo. Pira lang pala ang hanap nyo at ang gusto nyo, hindi yung bilang magkakapatid tayo. Tandaan mo, sa negosyo, walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan. Bakit? Pag nawalan ba yung kapatid ng negosyo, habang panahon ba natin pakakainin yung kapatid natin? Depende siguro yan. Kung ang puso mo katulad ng puso ko na kahit walang kapalit, bumibigay ako. Ikaw siguro ang nasa katayuan ko, yung mga kapatid natin na 5 na nangangailangan ng kalinga ng magulang dahil ganyan ang pananaw mo sa buhay mo. Dahil alam mong mali ang ginagawa mo, tinutulorit mo yung utak mo na tama ang ginagawa mo. Kinuwenta mo ba, kuya, yung naubos kong pera sa iyo?
Nakakahiya man sabihin. Pero yun ang totoo. Halos sa'yo na naubos yung nasa 80,000. May mga gamit pa. May bahay pa. Buo na natitirahan mo. Ikaw kahit 5 duleng may ibinigay ka ba sa akin? Lahat ibinigay ko. Magkano ang presyo ng bahay mo nung ibinibinta mo? Binibili lang ng 100,000. Isipin mo nga. Sa mga gamit pa lang, ang 40,000 kulang na. Anong sabi ko sa iyo noon? Lumaki tayo ng plato natin, dahon ng saging, bao, taklob ng kaldero. Ang kutsara natin, balat ng buko. Ginawa-gawa lang natin ng kutsara. Magkaroon lang tayo ng kutsara. Ngayon sabi ko sa iyo, nagkaroon ako ng kaunting pera. Kaya binili ko yung mga maayos na gamit. Pero kuya, hindi ako alinlangan na ibigay sa iyo. Nabatid mo sa sarili mo. Na kahit kaldero wala ka. Kahit plato wala ka. Pero anong ginawa ko? Ibibigay ko sa inyong lahat. May kasama pang pera. Pero nung naubos ng pera, anong ginawa mo? Parang damit na ipinaglalalako mo ang bahay na alam mong hindi na sayo, na hindi ko alam na ipinagbibibinta mo pa. Sa tingin mo kaya kuya ang 150,000 na pagkalaki? Tandaan mo ang pera madaling maubos. Pero ang samahan natin bilang magkapatid, hanggang buhay ka, hanggang buhay ako, hindi magtatapos. Sana naman kuya mag-isip ka. Pang ilang kapatid na ba ako na ginawan mo ng ganito? Nung una yung babae, hindi ko nasasambitin dahil alam mo na yan sa sarili mo. Unang ginawa mo sa akin, dahil may sakit ako, wala akong lalagyan ng damit. Kahit nga karton wala. Kasi talagang walang-wala. Ang mga damit ko, nakapatong lang sa bangko. Pag naglalaba, isang ligo, isang laba, tinutupi ko, pinapatong ko sa bangko. Ngayon, dahil nag-alsa baluta kayo, pauwi kayo ng Bicol, meron kayong cabinet. Ang sabi ko dun sa hipag ko, bilhin ko na yung cabinet mo. O sige, 1,000. Kaya lang kako ate, ang nandito cellphone, sa Sabado pa ang bayad. Pwede ba kako sabihin mo dyan kay kuya, na sa linggo uuwi yung bayaw ko, ipadadala ko yung 1,000, kabayaran ng cellphone ko. Pero anong ginawa mo? Pinasakay mo sa bus yung cabinet mo. Ang sabi mo sa asawa mo, kumuha ng jeep, isakay mo yan, dalhin mo dito sa Bicol. Sa tingin mo ba kuya, sa halagang 1,000 lang yung relasyon natin bilang magkapatid? Tingin mo kasi sa akin, parang guyam na kaya mong tirisin. Noon maliit pa ako, kasama mo ako sa bukid magpaupa, na alam mo namang mabigat yung mga dalahin. 10 years old lang ako. Kalahating sakong bigas kasama ng mga ulam dahil may nagluluto sa bukid. Imbis na ikaw ang nagdadala, pero ano ang dala-dala ang ginawa mo sa akin? Ako ang pinagdadala mo. Kahit sakit na yung ulo ko, tinitiis ko. May makain lang kami. Dahil 25 pesos ang araw noong panahon. Anong sabi mo sa akin? Sige, pag hindi ka nagtabas, wala kayong pambiling bigas.
Tama ba yung ginagawa mo? Pero hindi ko, bagamat tinanim ko dito sa utak ko, hindi ko tinanim sa puso ko yung mga hinanakit o gantihan ko kayo ng hindi mabuti. Wala sa isip ko. Sa 11 years nating hindi nagkita, nakipag-close ka pa lang sa akin dahil nalaman mong mayroon kang makukuha. Tinatanong ko ang iba nating kapatid, kapatid ba talaga ninyo ako? Dahil yung iba nating kapatid, pira lang pala yung habol nila sa akin. Humingi ba ako sa iyo kuya ng tulong? Hindi. May narinig ka ba sa akin ng mga sumbat? Wala. Pero, hindi mo naisip. Wala tayong magulang. Wala tayong nanay. Hindi pa ako nakapag-aral gawa nyo. Inisip nyo lang yung sarili nyo. Hindi man ako nakapag-aral pero nakita nyo ba akong naging palaboy? Ang ginawa ko lang naman para makasabay ako sa mga katrabaho kong college level, high school graduate. Bawat salita nila ng English, tinatanim ko sa utak ko. Tinatanong ko sa best friend ko kung ano ang ibig sabihin nun. Dahil meron ako kuyang best friend. Na pinabili ako ng dictionary. Tinuruan niya ako magbasa at mag-intindi. Para hindi ako naging tanga. Hindi ako tungtungan ng mga tao. Kung alam mo lang kung anong nangyari sa buhay ko. Dahil wala akong pinag-aralan. Mahirap man yung naging trabaho ko. Naging tagapagmap ako. Naging busboy ako. Na-dishwasher ako. Tagapagbuhat. Kinaya ko dahil wala akong magagawa. Kasi pag hindi ko ginawa yun, may makakain ba ako? Ewan, wala. Pero kayo, masaya lang kayo kapag may nakukuha kayo sa akin. Pero anong ginawa ko? Hanggat may bibigay ako, binibigay ko sa inyo. Kuya, ano nangyari sa'yo? Napagkahalaking halaga ba ng bahay mo? Para ipagkadlak-kadlak mo dyan sa lugar na yan, na ang bahay mo ang ganda-ganda. Pero yung mga nabigay ko sa'yo, masigit pa sa bahay mo. May narinig ka ba sa akin? Na kahit luging-lugi na ako. Kaya lang sumusubra ka. Akala mo ba ang halaga ng bahay? Ang bahay mo, oo. Nakatayo lang, puro pader, kuya. Walang puste na nagpapatiba sa bahay mo, puro lang pader. Masabi mong buo lang ang bahay mo. Pero yung bahay ko, inikat mo ba yung bahay hanggang kusina? Na may mga poste? Tiningnan mo ba yung nakakabit na bakal? Ang dalaki. Dahil bayaw pa natin ang pinagawa ko, ang sabi ko sa kanya, bihira lang ako umuwi ng Quezon, dapat maging matibay ang bahay ko kahit na medyo nagastusan ako. Tingin mo, naging masama ako sa'yo? Dahil sa mga gusto mo, hindi ko na sinunod? Kasi hindi na siguro tama yung pinagagawa mo na palagi ka nalang pera.
Puro ka na lang pera. Mangungumusta ka sa akin, puro pera. Pera, pera. Hindi mo ba iniisip? Grabe ang ginagawa mo sa akin. Ni minsan, hindi ako naging pabigat sa'yo. Walang gabi na hindi ko kayo iniisip, magkakapatid, dahil mahal ko kayong lahat. Mabuti pa yung inuutangan ko, nagtatanong, bakit daw ang laki ng eyebag ko sa mata? Ano daw nangyayari sa akin? Dahil hiyang-hiya na ako magsumbong at magkwento sa buhay ko. Hindi ko sinabi sa kanya yung nangyari sa buhay ko. Ang trato nyo sa akin. Nagpakatatag ako sa buhay ko. Na kahit ngayon 2020, lahat ng problema ipinasa na sa buhay ko. Pero kuya, alam mo ba? Ipinakita ko ba sa yung pinanghinaan ako ng loob? Wala kayong nakita sa akin, isa man sa mga kapatid ko. Lumaban ako dahil ayaw kong lumaki yung mga pamangking ko na walang gumagabay. Iniwan na nga sila ng magulang nila, pati ba naman ako iiwanan ko sila. Naranasan ko yung gutom, walang makain hanggang matulog. Hindi ko ginawa yun dahil masama, masakit, hindi maganda ang mangyayari sa kanila. Kulang pa ba kuya yung ibinigay ko sa'yo? Na porke yung tricycle hindi ko binigay sa'yo kasi yung tricycle nagkakahalaga ng 100,000. Isipin mo nga, kahit pumunta ka sa marketing kung magkano ang brand yung motor na pang yung Barako, makikita mo doon 78,000, 79,000. At ang pagpapagawa ko pa kuya ng tricycle, inabot ng 40,000 dahil lahat is stainless. Porke ba hindi napunta sa'yo yun? Gusto mo pa motor? Kaya lang bago ako gumawa ng isang bagay, kinuwinta ko muna kung ano ba nangyari. Kasi siyempre, nabili ko yung bagay na yun, may boyfriend